Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-usapan po natin, first time lang yata ito. Nagsalita na po si BP Sara. Kaugnay po sa di umano pagiging pulboronic ni Marcos Jr. Kung hindi ako nagkakamali, parang ngayon lang siya nagsalita, no? Natanong po siya ng reporter sa isang ambush interview. Pero papakita ko po muna ito sa inyo, no? Dito po sa New York, nagpakita po ng suporta ang ating mga kababayang Pilipino dito po sa New York. Tatanggalin ko lang po yung konting music, baka makopyright po tayo. Ayan. Sara Duterte supporters. Sa New York po yan, sa ibang bansa. Dahil siguro sa nangyari kay BP Sara na panghaharas na ginagawa sa kanya at panggigipit ng administrasyong ito na pinangungunahan ni Tambaloslos. Ayan, naka-green pa sila. Organized po ito. At mayroon pang malaking flag. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Palagi tayong kinakantsawan ng mga anti-Duterte kung saan nasa na yung 32 million nyo. Alam nga naman magsabay-sabay yung 32 million sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. So ayan, tapos na. Ang tanong, si Martin Romualdez, meron kayang ganyang supporter? Kaya insecure na insecure kay BP Sara eh. May ganito kayang supporter si Martin? Ewan ko kung pumunta siya dyan, no, sa New York, halimbawa. Baka magkaroon siya ng supporter pag namigay siya ng ayuda doon, no? Kaya lang, 5,000 lang ibibigay niya eh. Mga dolyares ang pera ng mga kababayan natin dito sa New York eh. Mga malalaki sweldo niyan eh. Baka ibalibag pa sa kanya yung 5,000 niya eh. Para siya siguro pansinin. Mamigay siya ng ayuda sa New York. Wala kang ganyan, ba't tamba? Totoo lang. Wala kang ganito. Wala kang karisma na ganito. Ayaw sa'yo ng taong bayan, sabi ni BP Sara. Kaya lang hindi mo alam. Hindi mo alam na ayaw sa'yo ng taong bayan. Anyway, punta na po tayo dito sa ating topic. Dahil po, nung nakaraan, sa press conference ni dating Pangulong Duterte, ay nabanggit niya po ito. Ito. Kayo bang mga military at pulis, would you still continue to support a drug addict? Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? So dahil po dito sa pahayag ng dating Pangulo, ay natanong po ang ating Vice President Sara Duterte. Ito po ay report ng GMA News online. Marcos, a drug addict? I agree with the assumption, says Sara Duterte. Ito po yung iba pang report. Vice President Sara, she agrees with the assumption of her father, former President Rodrigo Duterte, that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is a drug addict. I agree with the fractured governance. Sinabi rin po ito ni dating Pangulong Duterte nakaraan na ang governance ng pamahalaan ni Marcos Jr. ay fractured na. I agree with the assumption that he's a drug addict because he continuously refuses to a drug test. Ang sinasabi pong drug test dito ay hair follicle test. Okay? Duterte said in an ambush interview. Ang sambayan ng Pilipino ay pinamumunuan ng ating presidente, Bongbong Marcos Jr. At isinisigaw na po ito ng sambayan ng Pilipino
na hinahamon siya na magpa-drug test. Dahil siya ay pinuno ng bawat Pilipino, pati na rin sa mga nasa abroad. Kahit yung mga banyaga, mga expat dito sa Pilipinas, pamumunuan niya rin yan eh. We deserve an answer sa ating presidente. Hanggang ngayon, hindi niya masagot. Hindi niya inaamin, hindi rin niya dinideny. Di ba minsan natanong siya ng isang reporter tungkol sa pagiging polboronic niya, ay anong sagot niya? Ganun lang ang sagot. Seryosong bagay po ito na kailangan nyo sagutin, at yung hamon namin kailangan nyo pong tugunan. Dahil nga kayo ang pinuno, ang pangulo, kayo ay may mga mabibigat na bagay na pwedeng pagdesisyonan. E paano kung ikaw ay polboronic? Paano mo mapagdesisyonan yung mga masiselang bagay, mabibigat na bagay? Na kung saan ikaw lang ang makakapagdesisyon dahil ikaw ang presidente. Paano ka magdidesisyon sa mga ganong klaseng bagay na lubhang napaka-importante? Kailangan naming malaman ang sagot mo. Kailangan din namin yung hair follicle test na dapat mong gawin. O di ba't may hamon din si VP Sara? Dahil pinagbibintangan siya. May topak, baliw. Okay. Ang sagot ni VP Sara, magpapatest siya, dalawa pa. Neuropsychiatric test at hair follicle test. Hinamon niya yung mga crocs sa Congress. Mga 50 yata yung mga crocs dyan, pati Pangulo. O anong tugon? Anong tugon ng mga crocodile sa Congress at ng presidente? Wala, di ba? Tameme sila. Kumasa sila kung talagang walang polboronic sa kanila, lalo na ang presidente. O yan ang sinasabi natin. Kaya maiisip nyo na may basbas ni President Bongbong Marcos itong mga hearing-hearing mga ginagawa sa Congress. May basbas po yan para pagtakpan unang-una na itong drug addict issue ng ating presidente. Kaya marami rin nagdududa, di ba? Pinigilan niya yung mga crocs tungkol sa isinusulong nilang impeachment case laban kay VP Sara para iligtas niya yung katawan niya, maghugas kamay na wala akong kinalaman dyan. Nagdududa si Panelo eh. Hindi gagalaw ang Congress nang walang basbas ng presidente. Kaya yan ang pagdududa na para hindi maisip ng taong bayan na itong paghihiring, impeachment, kakasuhan si VP Sara ay pagtatakip lalong-lalo na sa kanyang issue sa pagiging polboronic. Isang pagtatakip talaga yan. Hindi makasagot ang ating presidente dyan eh. Kaya malinaw ang sagot ng ating vice presidente. Agree siya sa assumption ng kanyang father, no, na si Bongbong Marcos ay a drug addict. Because nga, he continuously refuses to a drug test. Yung hair follicle test. Ngayon po, ipaparinig ko naman sa inyo si Katon Ying, yung sinabi niya na garapalan ang korupsyon dito sa gobyerno ni Marcos Jr. Baka lang hindi nyo pa naririnig. Ipaparinig ko po sa inyo. Eto po. Ito, di po ako dito. Ako ay naniniwala na garapan ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapan. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto ko sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang
ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Okay, tapos na. Dito po, marami naman din nagdududa kay Katunying. Alam natin, kilala natin si Katunying. BBM supporters po yan. Okay? At siya nga yung nagbulgar na kung saan pinipigilan ni President ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero marami pong nagdududa ngayon kay Katunying. No? Dahil may mga nagsasabi, bumaliktad na si Katunying, nilalabanan na si PBBM, nilalabanan na yung administrasyon. Pero may mga analysis ang iba rito na itong si Katunying parang nililinis lang. Kumbaga, pinakilos siya, ito yung script, na parang naglilinis lang ang presidente na sa nagaganap na malawak, garapalang korupsyon ay wala siyang kinalaman. Yan po ang analysis ng iba. Kasi sinasabi ni Katunying, kung wala siyang gagawin dito, kung hindi niya ililip ang kanyang finger, parang kinukonsinti niya. Ibig sabihin, may PR si President Bongbong Marcos, ito gawin niyo. Nakikita niyo yung mga paglilinis, paghuhugas ng kamay? Nakikita niyo ba? So yan. Kailangan maging matalino talaga kayo eh. Kailangan po lawakan ninyo yung understanding nyo. Widen your understanding. Lawakan nyo yung pangunawa nyo. Iba kasi ngayon eh. Iba yung mga strategize ng mga PR ngayon. Ang presidente may PR po yan. Group of PR, hindi lang isa, dalawa. Grupo po yan. Na nag-i-strategize siya kapag may kapalpakan, paano gagawin, ganito gagawin nyo, Mr. President, Madam First Lady. Kapag may another kapalpakan na naman, sila yung nag-iisip. Sila rin yung nag-iisip kung paano mapapanatili yung popularity ng presidente. Sila po yung nag-iisip. Kaya lang, kung puro kasinungalingan ang gagawin, mahahalata at mahahalata. Yan ang sabi ni BP Sara. Lalantad at lalantad ang katotohanan. No? Kung puro pagkukunwari lang, wala. Hindi magtatagal. Lalantad ang katotohanan. So yan, parang naiisip na natin at inaanalisa na ng iba na yung ginagawa ng administrasyon ng Malacanang through Katunying ay isang propaganda, parang paglilinis ng pagkatao ng ating presidente, ng image ng ating presidente. Kaya kung si Katunying napapabalita na bumaliktad na, marami pong hindi naniniwala. No? Ang paniwala nila, si Katunying lang ang kumbaga nag-i-expose, kunwari. Kasi maraming viewers, maraming subscribers si Katunying. At kilala siya. Kilala talaga siya. Sikat siya. May pangalan si Katunying. So, kung makikita nyo, kung maiisip nyo, lahat ng paglilinis, paghugas kamay, wala akong alam dyan, ginagawa ngayon ng Malacanang. At yung mga ginagawa nila na yan, may gastos yan. Gamit ang pera ng bayan. Hanggang dito na lang po, maikli lang ating video. Magkita-kita po tayo ulit sa next vlog.